Sumagot, wala naman talaga. Gusto ko lang makipagkaibigan sa iyo. Munting kapatid. Balak niyang paikutin si Chenbei. Ngumiti si Kuya Kiang ng todo. Nagpahayag ng interes. Gusto kong tanungin kung nasaan ka. Dahil ang kapatid ko ay naglilinis kamakailan sa kanlurang labas ng lungsod ng Wushang. Masama kung hindi sinasadyang makapasok siya sa iyong teritoryo. Nag-iingat si Chenbei sa kanyang mga salita. Naisip niya, kanlurang labas ng lungsod. Si Mengmeng ay nasa isang maliit na komunidad malapit sa gym sa kanlurang labas ng lungsod, di ba? Mas lalong nag-ingat si Chenbei. Nahulaan niya, ang taong ito, kahit mukhang napakabait sa labas. Sa katotohanan ay gustong malaman kung ano ang ginagawa ko sa kanyang teritoryo. Ipinasok ni Chenbei ang kamay sa bulsa. Nagdududa na sumagot, makakatiyak ka, ang lugar ko ay nasa Jiangcheng. May alam lang akong gym sa kanlurang labas ng lungsod ng Wushang. Pagkatapos ay nainis si Chenbei. Tumingin sa ibang direksyon. Nag-iisip kung makakahanap ba siya ng impormasyon tungkol sa puwersa nila malapit kay Mengmeng. Nagpatuloy si Kuya Kiang sa pakikipagkamay at pagbati. Nagsimula siyang mag-alok ng pagkakaibigan. Kinuha namin ang stadium sa kanlurang labas ng lungsod ilang araw na ang nakalipas. Siguro naglilinis kami ngayon sa paligid. Sa lakas mo, sa Jiangcheng. Siguro mayroon kang malaking puwersa. Makipagkaibigan tayo. Suportahan natin ang isa't isa. Pagkatapos ng alok, hindi nagmadaling sumagot si Chenbei sa tusong taong ito. Nag-iingat siyang nag-isip, nilinis na ang gym. Ang ganitong klaseng tao na nagsasabing naglilinis. Ito ay isa lamang ibang paraan ng pagsasabi ng pagsakop at pagpatay. Pagkatapos ay naisip niya si Mengmeng. Hindi katakataka na walang nakakaalam tungkol kay Mengmeng sa nakaraang buhay. Marahil ay nilinis na siya ng mga taong ito. Sa mismong sandaling ito, abiso ng sistema, nagpadala si Mengmeng ng mensahe. Nakita ito ni Chenbei at agad na sumagot kay Kuya Kiang. Sandali lang. Pagkatapos ay lumingon siya para tingnan ang mensahe. Guro, sa aking maliit na komunidad, biglang dumating ang maraming evolved. Sa tingin ko, naghahanap sila ng kung ano mula sa bahay-bahay. Kung ganito, maaaring malapit na silang makarating sa akin. Sumagot si Chenbei. Naglilinis sila ng mga zombie at evolved. Huwag mo silang papasukin sa bahay mo. Pupunta ako dyan agad. Pagkabasa ng mensahe ng paghingi ng tulong ni Mengmeng, pinagtagpi-tagpi na ni Chenbei ang lahat. Tahimik siyang nag-isip, pinuntahan ang mga tauhan ko, hindi pwede. Pagkatapos ay nagalit siya, napakaraming galami ang pumalibot sa kanyang katawan. Bamulong si Chenbei, napansin ni Kuya Kiang ang kakaibang kilos ni Chenbei at pilit na nagsalita. Anong gusto mong gawin? Agad pagkatapos ng mga salitang ito, galit na itinulak ni Chenbei ang kamay. Pinahuli ng kanyang mga galami na virus ang leeg ng tusong taong ito. Sumigaw siya, mamatay ka na. Ilang galami ang pumasok sa lalamunan nito. Pagkaraan lamang ng ilang minuto. Abiso ng sistema, ebolusyon, paglamon. Nakuha ang mga alaala. Ang buong katawan ni Kuya Kiang ngayon ay kalahati na lamang ang natitira. Nababalutan na parang isang kakon. Habang sumisip-sip si Chenbei, nag-isip siya, ang mga natanggap na alaala ay pira-piraso. Hindi matukoy ng eksakto ang lokasyon ng Kimhui International Community kung saan nakatira si Mengmeng. O ang eksaktong lokasyon ng stadium. Ang mga natitirang kasama, nang masaksihan ng pagpanaw ni Kuya Kiang, ay natakot lahat, sabay-sabay silang tumakas. Ngayon, naiwan na lamang si Chenbei. Sumigaw sila sa isa't isa. Takbo, yumuko si Chenbei. Mapanganib ang mukha, nagsalita, mukhang kailangan ng isang nakaligtas para magturo ng daan. Ikaw na nagbabala sa akin tungkol sa boss, mukhang marami kang alam. Kanlurang labas ng lungsod ng Wushang. Kimhui International Community, Gusali BLG, 16, silid 101. Sa silid ni Mengmeng. Ang mahinang babae ay hawak ang isang baseball bat. Sa harap ng pinto, may malakas na kumakatok at sumisigaw. May tao ba? Buksan ang pinto. Nagtago si Mengmeng. Hindi gumagawa ng ingay. Sa labas ay isang matangkad na lalaki. Interesado siyang kumakatok sa pinto ng iba at walang pakundangang nagsabi. Bibilang ako hanggang 3. At kung walang sisigot, direkta na kaming papasok. Sa malayo, may 2 pang nagbabantay. Handang sunggaban si Mengmeng pagbukas niya ng pinto. Hawak ng babae ang malaking pamalo ngunit nanginginig ang kamay. Mahina siyang sumigaw. Hindi kayo tanggap dito. Umalis na kayo. Kung pilit kayong papasok, huwag ninyo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Narinig ang boses ni Mengmeng sa loob. Lalong natuwa ang mga lalaking ito. Ang kumakatok sa pinto ay tumawa ng malakas. Hihi, mga kapatid, babae pala ang nasa loob. Ang 2 pang kasama, nang marinig ang tungkol sa babae, ay mas lalong naging interesado.
Sinabi ng lalaki sa labas. Hoy, munting binibini. Naisip mo na ba kung paano ka hindi magiging magalang? Ang lalaking nakasandal sa pader ay nagyabang. Kapatid na babae, huwag kang mag-alala. Maghanda ka ng mabuti. Papasok na kami ngayon din. Nainis si Mengmeng. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Sumigaw ng malakas. Alis. Mula sa maliit niyang bibig. Lumabas ang isang nakakakilabot na shockwave. Kumalat ito at umalingaw-ngaw sa buong silid. Nagpayanig sa mga bagay-bagay, maging sa labas. Ang mga bastos na lalaki kanina. Mula sa mata, ilong, bibig, at tainga ay umagos ang maraming pulang sarsa. Napasigaw sila sa sakit habang hawak ang ulo. Binitawan ni Mengmeng ang kahoy na baseball bat. Nahulog ito sa lupa. Pagod siya dahil sa sobrang lakas ng sigaw. Napaupo siya sa sahig. Hawak ang ulo. Ubo-ubo-ubo. Dahil sa paggamit ng sobrang lakas. Si Mengmeng mismo ay samuka rin ng sarsa mula sa bibig. Naisip niya, lintik. Ang kakayahang ito ay nangangailangan pa rin ng tiyak na pisikal na lakas para suportahan. Isang segundo pa lang pero nasira na ang boses ko at naubos na ang karamihan ng lakas ko. Mas maganda ang sitwasyon pagkatapos ng nakakakilabot na sigaw kanina. Tumingin si Mengmeng sa pinto. Naisip, pero sa labas ngayon, walang gumagalaw. Gamit ang aking mental na lakas. Kahit papaano ay napatulog ko na sila. Sa labas, tanging mahihinang pag-ubo na lamang ng tatlong lalaki ang maririnig. Ang tatlong ito, mula sa pagtayo ay naging nakahiga na. At malapit sa bibig ng bawat isa ay may lawa ng sarsa. Ang lalaking may pink na mohawk ay ubos na ang lakas ngunit matigas pa rin ang ulo. Tumawag siya ng karagdagang kasama. Ubo-ubo, mga kapatid, magkita tayo sa 12 palapag. Gusali 16. May isang babae na kayang umatake gamit ang mental na lakas. Lahat ng kasama ko sa team ay patay na. Pumunta kayo at hulihin siya. Sa ganoong kalakas na mental na atake. Hindi niya ito magagamit sa maikling panahon. 10 minuto ang lumipas. Ang pinto ng silid ni Mengmeng ay patuloy na kinakalampag ng malakas at sunod-sunod. Mas matindi pa ito kaysa kanina. Nagtago siya sa sulok. Nagulat. Huminga ng malalim si Mengmeng. Puno ng pagod. Lumingon siya at nag-isip. Dumating na naman sila. Mukhang kailangan ko ng lumaban hanggang kamatayan. Katatapos lang niyang isipin iyon. Wasak na ang pinto ng silid. Bumukas ito ng malakas. At maraming basag na kahoy ang tumalsik palabas. Maraming yabag ng lalaki ang nagsimulang pumasok. Isang lalaking may peklat sa mata ang nakakita kay Mengmeng at tuwang-tuwang nagsabi. Wow, isa palang munting dilag. Bakit ang daming pawis? Kapatid na babae, pagod na pagod ka na ba? Ang lalaking may mohawk kanina ay lumingon na parang nakakita ng ginto. Nagyabang at humamon. Kapatid na babae, bakit hindi ka sumisigaw ngayon? Ang ganda ng katawan mo pero ang pangit mong sumigaw. Hayaan mong iligtas ka ni kuya. 2 lalaki ang nag-abot ng maruruming kamay. Idiniin si Mengmeng sa pader. Pilit siyang tumayo. Nag-isip, gamit ang kaunting natitirang pisikal at mental na lakas ko. Siguro kaya ko pang magpakawala ng isa pang itim na apoy ng impyerno. Galit na sumigaw si Mengmeng sa kanyang isip. Mamatay kayong lahat. Agad na nag-focus si Mengmeng. Pinakawalan ng ultimate move na itim na apoy ng impyerno. Mula kay Mengmeng, kumalat ang lila itim na nakal-alasong usok. Direkta itong pumasok sa bawat selula ng 2 masasamang lalaki. Napasigaw sila sa sakit at nagpumiglas. Ilang minuto ang lumipas. Natapos ang itim na apoy ng impyerno. Pagod na itinukod ni Mengmeng ang 2 kamay sa sahig. Humihingal siya sa pagod. Naisip ni Mengmeng, tama siguro, ang 4 na katangian ay dapat magtulungan. Hindi maganda kung masyadong mataas ang isang katangian. Pagkatapos ng isang ito, may isa pa. Ang mga lalaking ito, nang makitang ubos na ang lakas ni Mengmeng, ay lalong natuwa. Ang lalaking nakasando ay tuwang-tuwang nagsabi, mga kapatid, mukhang hindi na kaya ng babae. Ang lalaking nakapolo ay ipinasok ang kamay sa bulsa at mayabang na sumigaw. Naguutos, hoy, maganda, masuner ang lumuhad at dilaan. O mamatay, pumili ka. Pilit na bumangon si Mengmeng. Sobra na siyang pagod. Naisip niya, sakit ng ulo. Pakiramdam ko ay malapit na akong himatayin. Ngayon na marahil ang pinakadesperadong sandali ni Mengmeng. Ang batang babae ay iniabot ang kamay patungo sa bintana. Desperadong sumisigaw sa kanyang puso. Hindi pwede. Ayokong mahulog sa kamay nila. Ang bastos na lalaking may dilaw na buhok sa likuran ay parang nabaliw. Sumigaw siya. Ano pa ang tinatanong? Hindi ba't matagal nang pinili ng babae ang kamatayan? Ang pinuno ay mas malupit pa. Direkta siyang nagutos. Tawagin ang lahat ng kapatid. Sugod. Paglaruan natin siya. Maraming kamay ang dumakma. Humawak sa buhok. Humawak sa paa ni Mengmeng. Ang magandang babae ay pilit na lumaban.
Ang mga lalaking ito ay marahas. Pigilan niyo ang babae. Putang ina. May lakas pa palang lumaban ng puta na ito. Dahil sa paggamit ng ultimate move at pagsigaw ng malakas kanina. Hindi na makapaglabas ng tunog si Mengmeng ngayon. Desperado siyang sumisigaw sa kanyang puso. Saklolo. Tulong. May tumulong sa akin. Habang dalawang bastos na lalaki ang malupit na pumipigil sa mga kamay ni Mengmeng. Sa lakas ng isang babae. Walang magawa si Mengmeng. Tumingin siya sa malaking bintana. May anyo ng isang tao na papalapit ng napakabilis. Si Chenbai. Palagi siyang dumarating kapag nahihirapan ang kanyang mga kasama. Sumugod si Chenbai sa loob ng silid. Dumaan sa malaking salamin, na nagbasag dito. Agad siyang lumipad. Dalawang sipa ang sunod-sunod na tumama sa mukha ng dalawang bastos na lalaki. Ang dalawang ito ay tumilapon. Nagkalat ang mga ngipin. Sobrang sakit kaya nabitawan nila si Mengmeng. Sa sandaling ito, niyakap siya ni Chenbai at malumanay na lumapag ng ligtas. Bumagsak si Mengmeng sa mga bisig ni Chenbai. Namumugto ang kanyang mga mata. Sinabi niya sa kanya, "Guro, dumating ka. Pasensya na po, hindi magaling ang mga natutunan ko." Muntik na. Natakot si Chenbai na masaktan si Mengmeng kaya napakalumanay niya. Lumapit siya at nagtanong, "Hindi mo kasalanan. Napakagaling mo na. Gusto mo bang magpahinga sandali? Ang mga natitira, ipaubaya mo na sa akin." Pagkatapos, ang ating gwapong bida ay itinutok ang pana ng galit sa mga walang kwentang lalaki at bamulong ng nakakatakot. Nang ahas kayong saktan ng disipulo ko. Ngayon, walang sino man sa inyo ang makakaalis dito ng buhay. Marahang inilagay ni Chenbai si Mengmeng para magpahinga sa sofa malapit doon. Isang lalaki ang mabilis na humugat ng espada at nagtaka. Bakit may dumating pang isa? Galit na sumigaw ang isa pa. May backup pa pala ang babaeng iyon. Bahala na, mga kapatid. Patayin siya. Walang sinabi si Chenbai. Yumuko siya. Hindi ipinakita ang kanyang mga mata. Ang buong katawan niya ay naglabas ng lilang enerhiya ng mahika. Isang kalmo sa bibig ng unang lalaki. Sa mukha ito ng sarsa doon mismo. Lumipat sa lalaking may armas. Hinarang ito ni Chenbai gamit ang kalasag at kumuha ng pwesto para sa matulis na kuko. Handang tumusok, ngunit ang lalaking ito ay kasing hina ng suso. Sa isang magaang na pagtulak lamang ni Chenbai. Tumilapon na ito sa pader. Nagkabitak ang pader doon mismo. Ilang minuto ang lumipas. Naging tahimik ang paligid. Wala nang maririnig na kahit maliit na ingay. Sumulyap si Chenbai. Bamulong. Wala nang iba. Ang mahinang boses ni Mengmeng. "Guro, nahihirapan po ako." Agad na lumingon si Chenbai na may mukhang nag-aalala. Niyakap ni Mengmeng ang sarili. Nagpumiglas sa sofa. Nahihirapan siyang hinawakan ang tiyan. Tinadyakan ang paa. Nagrereklamo. "Huwag, huwag. Pagod na ako, guro." Lumapit si Chenbai at maingat na pinagmasdan ang kanyang kilos. Sinabi niya, pagkaubos ng pisikal na lakas kasama ng sobrang paggamit ng mental na lakas kaya nagdulot ng sakit ng ulo at mga halusinasyon. Sa gitna ng halusinasyon, hindi alam kung ano ang nakikita ni Mengmeng kaya nasabi niya, "Guro, nasaan ka?" Iniabot ng babae ang kamay. Agad na hinawakan ni Chenbai ang kamay niya para mapanatag siya. Hinaplos niya ang ulo ng munting bata. Inilapit ang kanyang maputing kamay sa pisngi nito. Malambing na sinabi, "Mengmeng, nandito si Guro." Habang hindi nag-iingat si Chenbai. Ang lalaking may pink na mohawk mula sa likuran ay dumampot ng palakol at akmang aatake ng pataksil. Dahil hindi niya alam ang tunay na lakas ni Chenbai. Ang pangahas na lalaking ito ay agad na tinusok ng isang matulis na tinik sa katawan. Namatay siya doon mismo, pagkatapos patayin ng isa nang hindi tumitingin. Kalmado pa ring inalo ni Chenbai. "Huwag kang matakot, poprotektahan ka ni Guro." Pagkatapos ay nag-ipon siya ng lakas sa kanyang braso ng Virus Monarch. Saka malakas na hinampes ang sahig. Nagkabitak ang mga baldosa. Agad na sumunod ang napakaraming matutulis at malalaking tinik na tumusok sa lahat ng mga nakahiga sa lupa. Gusto niyang makasiguro na lahat sila ay bagsak na. Habang tinitingnan at hinahaplos ang kaawa-awang si Mengmeng. Sinabi ni Chenbai sa sarili, "Wala nang sino man ang makakasakit pa sa iyo." Isang oras ang lumipas. Si Mengmeng ay mahimbing na nakahiga sa hita ni Chenbai. Tinitingnan ng munting batang natutulog ng mahimbing malapit sa set ng tsaa. Nag-isip siya, gumanda na ang kanyang kutis. Sa silid, may 2 taong napakaromantiko. Sa harap nila ay napakakarumal-dumal mga bangkay na nakakalat. Biglang may kamay na humawak sa pinto. Lumikha ng ingay. Naghinala si Chenbai. Sumulyap ng may pag-iingat. Isang lalaking mukhang medyo mabait ang sumilip at nagpakilala. "Ako po, Ginoong Bai. Ako po ito." Ito ang mabait na lalaki sa grupo ni Kuya Kiyang na nagbabala sa kanya kanina. Sumigaw si Chenbai palabas.
Kung nakarating ka na rito, ibig sabihin, lahat ng tauhan ni Chen Yiqiang ay napatay na. Tama, nang magsalita si Chen Bai. Saka lamang naglakas loob pumasok ang lalaking ito. Lumuhad siya sa harap ni Chen Bai at umamin. Tama po, Ginoong Bai. Ayon sa inyong iniutos, nakaisip ako ng paraan para linlangin silang pumunta rito para patayin ninyo. Ngayon, ang mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Chen Yiqiang ay wala nang natitira. Narinig ito ni Chen Bai at nagtanong pa sa lalaking ito. Kung gayon, ang mga natitira ay mga kaibigan at kamag-anak mo. Natigilan ang lalaki at mabilis na sumagot ng malakas. Hindi po ganoon. Ginoong Bai, wala po akong malapit na kamag-anak. Mayroon lamang akong asawa at anak. Sumandal si Chen Bai sa upuan. Tumango-tango habang nakikinig. Nagsimulang makiusap ang lalaking ito. Puno ng pawis ang mukha. Mas malinaw na nagsalita. Ang dahilan po ay dahil mayroon akong talento sa investigasyon na antas ang tunay na paningin. Kaya ginamit ni Chen Yiqiang ang aking pamilya para takutin akong sumali sa grupo. Habang masakit na inaalala ang mapait na alaala, nagpatuloy siya. Kung ordinaryo lang ang talento ko, ang pamilya ko ay ginahasa at pinatay na rin sana tulad ng mga kapitbahay at kaibigan ko. Ang taong marunong makibagay ay si Zhang Long. Handang mag-alok si Chen Bai sa lalaking ito. Naiintindihan ko, hindi masama ang talento mo. At ikaw lang ang nagbabala sa akin na mag-ingat sa boss. Lubos kong pinahahalagahan iyon. Handa ka bang sumama sa akin sa Jiangcheng? Nag-alinlangan ang lalaking ito. Hindi pa makasagot. Nautal siya. Ako. Nakita ni Chen Bai ang kanyang kilos kaya sinubukan niyang maging masaya para hindi siya makaramdam ng bigat. Sinabi, okay lang kung ayaw mo. Hindi ako si Kuya Qiang. Ayokong gumamit ng kapangyarihan at paraan para mang-api ng iba. Irerespeto ko ang iyong desisyon. Dito, nilinaw ng lalaking ito na gusto niyang sumama sa grupo ni Chen Bai at ipinaliwanag. Siyempre po, payag ako. Nag-alinlangan lang ako kanina dahil maraming tao sa tirahan ni Chen Yiqiang ang inalipin tulad ng pamilya ko. Narinig ito ni Chen Bai. Agad na binuksan ang imbakan ng sistema. At bukas palad na tinanggap ang lahat ng natitirang tao. Inayos ni Chen Bai. Maaari ko silang tanggapin. Gayunpaman, kung maraming tao, ang pagdadala sa kanila ng direkta sa Jiangcheng ay talagang hindi madali. Ganito na lang, manatili ka muna sa Wushang para patatagin ang sitwasyon. Ngayon ay naglabas siya ng isa pang test tube. Sa loob ay isang pulang likido. Isang magaang napitik ng daliri. Lumipad ang test tube patungo sa binatang may kulot na buhok. Kasunod nito, sinabi ni Chen Bai, regalo ko sa iyo ang gamot na ito. Gamitin mo ito, mapapalakas mo ang iyong sarili. Nagpadala na rin ako sa iyo ng friend request. Maaari mo akong kontakin pagkatapos maging matatag ang sitwasyon. Sa oras na iyon, maaari kang magpasya batay sa sitwasyon kung mananatili ka sa Wushang o sasama sa Jiangcheng. Tuwang-tuwang tinanggap ng binatang ito ang test tube gamit ang dalawang kamay at paulit-ulit na nagpasalamat. Salamat po. Pagkaalis ni Zhang Long, si Mengmeng ay tila unti-unti nang gumagaling. Mahimbing siyang natulog sa sofa hanggang sa tumulo ang laway. Si Chen Bai ay nanatiling nakaupo sa tabi. Nagbabantay. Ipinatawag niya ang sistema. Binuksan ang imbakan. Pinaikit niya ang mga mata ng may pagdududa. Nag-iisip, ang bagay na ito, kakabigay ko lang ng gamot kay Zhang Long. Naging ganito na, sa imbakan ng sistema. Lumitaw ang isang item na isang maskara. Masusing tiningnan ni Chen Bai ng matagal. Na parang may pinaplano. Ipinatong niya ang kamay sa baba. Nagsimulang mag-isip, naaalala ko nang ilagay ko ang mga item sa imbakan sa lihim na lugar. Wala namang kakaibang nangyari, di ba? Tiningnan niya ang lahat ng item na nakolekta niya mula noon. Naisip niya, ang inilagay ko noon ay ang balumbon ng misyon para sa pagpapalit ng propesyon. At mayroon ding mga bote ng dugo ng demonyo. Gumawa ng kilos si Chen Bai gamit ang kamay. Pinaikot ang mga daliri para ayusin ang mga operasyon sa sistema. Bumulong siya. Subukan kayang ilipat ito sa ibang lugar. Kakaiba, saan man ilipat ang maskara. Ang kumikinang natuldok sa mga mata nito ay laging nakaturo sa bote ng gamot. Pagkatapos mag-isip sandali, tiningnan niya ang sistema at nag-analyze. Iyon ay bote ng dugo ng demonyo. Ang mga mata nito ay laging nakatitig sa bote. Nakabukas ang bibig ng ganito. Ito ba ay, gusto nitong gamitin ang mga bote ng gamot na ito? Kinuha ang maskara at maraming bote ng gamot sa kamay. Nagsimulang ay lapit ito ni Chen Bai at nag-isip. Ang mga mababang kalidad na bote ng dugo na ito ay walang silbi sa akin. Bakit hindi gamitin para pakainin ito at tingnan kung ano ang mangyayari? Tutal, ito ang kayamanan na gusto ni Lido. Baka pagkatapos pakainin ito, may mga function na mabubuksan.
Pagkatapos mag-isip, determinado niyang ipinasok lahat sa nakangangang bibig ng maskara. Nagulat siya. Isa pa, tapos dalawa pa. Kung gayon, lahat na ito ay para sa iyo. 5 minuto ang lumipas. Ang kakaibang maskara ay biglang nagbago ng emosyon. Mula sa nakangangang bibig, naging nakapikit na mga mata na nakangiti. Akala niya ay iyon na lang. 1 segundo ang nakalipas. Kumpiyansa pa siyang hindi kailangan ng dugo. Sa susunod na segundo, galit na kinuyam ang kamao. Tapos na. Ang walang kwentang bagay na ito. Napakaraming bote ng dugo ko ang nasayang para lang sa isang busog nito. Pagkatapos ay pinakalma niya ang sarili. Sige na nga, espesyal na antas na kayamanan. Normal lang na kumain ng mga ganitong bagay. Nang akalain niyang nasayang na ang 10 bote ng dugo. Sa susunod na segundo, isinuka ng maskara ang isang bilog na bagay na kulay lila at medyo kakaiba ang hugis. Ang lilang bukol ay nahulog at gamulong sa sahig. Tiningnan ito ni Chenbai habang gumugulong. Nagtatanong sa sarili, ang bagay na ito, kumakain at dumudumi ba sa bibig? Ano ang isinuka nito? Kailangan ko pa bang linisin ang dumi nito? Kumuha ng kapirasong papel, binalot ang ilang dulo ng daliri. Kinuha ito ni Chenbai at nagbulalas sa sarili. Ito ay card ng lilang bukol na iyon, pinong karaniwang dugo ng demonyo ay dagdag. Kagamitan, gamot, isang gamot na naglalaman ng asensya ng dugo ng demonyo. Pinino gamit ang isang espesyal na paraan. Mas mataas ang bisa kung mas mataas ang halaga kaysa sa kinakailangan. Kinakailangan sa paggamit, lakas dagdag tibay dagdag bilis 75 pataas. Hawak ng mahigpit ang pinong dugo. Itinapat niya ito sa liwanag para makita ng malinaw. Puno ng kasabikan. Kaya pala nitong linisin ang dugo ng demonyo. Dagdag pa ang dugong demonyo na nakuha sa lihim na lugar. Magkakaroon ako ng walang katapusang supply ng mataas na antas na pinong dugo ng demonyo. Tapos ngayon lamang naalala ang balumbon ng misyon. Hawak niya ito sa kamay at sinabi, sa pagmamadali kong tulungan si Mengmeng. Hindi ko pa pala nasilip itong balumbon ng misyon para sa pagpapalit ng propesyon. Card ng balumbon na ito, balumbon ng misyon para sa pagpapalit ng propesyon, mangangaso ng demonyo tanging ang unang napatay na purong dugong demonyo lamang ang maaaring maghulog ng natatanging balumbon ng misyon para sa pagpapalit ng propesyon. Ang pagkumpleto ng misyon dito ay magpapalit dito sa isang balumbon ng pagpapalit ng propesyon ng mangangaso ng demonyo. Lumitaw ulit ang system panel. Kinakailangan ng misyon, gamitin ang balumbon para pumasok sa unang level ng kalaliman. Sa kalaliman, patayin ang 100 demonyo kasama ang 100 nalugmok na demonyo. Maaaring makumpleto ang misyon at umalis sa kalaliman. Pagkabasa niya, tumigas ang kanyang boses sa determinasyon. Pumasok sa kalaliman. Sa pagkakataong ito, hindi ko nakukumpletuhin ang misyon ng may kahirapan. Umupo siya sa kama at nag-focus sa misyon sa kanyang kamay. Ang punong himpilan ng mga demonyo. Ang kalaliman. Iyon ay isang lugar na puno ng panganib at pagkakataon. Si Mengmeng ay mahimbing pa ring natutulog sa kanyang hita. Ngayon, ang maliliit na mata ni Mengmeng ay dahan-daang bumukas. Umupo siya na parang isang maliit na bata. Yumuko, at kinusat ang mga mata. Nagulat si Chenbai. Iniabot ang kamay papalapit kay Mengmeng. Tumingala siya pagkatapos magkusot ng mata. Naguguluhang tumingin kay Chenbai gamit ang malalaking bilog na mata. Nagbulalas. Guro, ang makita siya ay parang isang hindi inaasahang regalo para sa munting bata. Niyakap siya ni Mengmeng ng mahigpit at sunod-sunod na sumigaw. Wah, guro, hindi makatayo ng maayos si Chenbai dahil kay Mengmeng. Sige na, nandito na ako. Okay na. Ang mga masasamang tao ay napatay ko na lahat. Ilang minuto ang lumipas. Kumalma na si Mengmeng mula sa sobrang kasabikan. Mayanhing umupo siya malapit sa kanya at sinabi, Guro, masyado pa po akong mahina. Sa totoong mundo, gusto kong doblehin ang pagsasanay ng aking pisikal na lakas. Hinaplos ni Chenbai ang ulo ni Mengmeng at mahinahong sinabi. Ang pagsasanay ay hindi gaanong nakakapagpataas ng stats. Ang pagpapanatili ng pagsasanay na inayos ko para sa iyo ay sapat na. Ang pangunahing layunin mo ngayon ay magpa-level. At maunawaan at makontrol ang iyong mga kakayahan. Narinig ito ni Mengmeng. Medyo nag-alala siya. Inosente siyang nagtanong pabalik. Pero ang pagpapa-level ay nangangailangan ng napakaraming karanasan. Ang mga halimaw sa malapit sa mundo ng panaginip ay nalinis na. Hindi na marami ang natira. Ngayon, yumuko si Mengmeng. Pilit na itinatago ang mga luhang mata. At sinabi, wala akong kakayahang maglakbay. Hindi rin ako makahanap ng dungeon. Inayos ang kanyang kalooban. Agad na inalok ni Chenbai si Mengmeng na bumalik sa kanyang harem, bahay. May kasiglahan. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Magpahinga ka sandali, tapos babalik na tayo sa Jiangcheng.
Ang mga dungeon ay tiyak na sapat. Ito lang ang hinihintay ni Mengmeng. Nagliwanag ang kanyang mukha at agad na sumagot. Napakaganda po ng pakiramdam ko. Hindi ko kailangang magpahinga. Tara na. Parang isang bata na inaapura si Chen Bai na pumunta sa Jiangcheng. Ngunit hinawakan niya ang maliit na braso ni Mengmeng at bumulong. Sandali, mabilis siyang tumawa. Mengmeng, hawak ang kamay niya. Nagsimula na namang maglaro ng pusa't daga. Kung lalakarin mo gamit ang dalawang paa, hindi tayo makakarating sa Jiangcheng kahit isang buwan pa. Nagulat si Mengmeng. Tumadyak ang dalawang paa. Sumigaw. Ganoon na lamang. Binuhat ni Chen Bai ang isang magandang babae. Tumalon mula sa bintana ng isang mataas na palapag. Sinabi niya, kumapit ka ng mahigpit. Huwag mong buksan ang mata. Kung masyadong malakas ang hangin, tapikin mo ako. Sumiksik si Mengmeng sa kanyang mga bisig. Nanginginig lamang siyang sumagot ng isang Kaya ang ating bidang may maladyos na lakas ay tumalon mula sa gusaling ito patungo sa ibang mga gusali para makahanap ng daan pabalik sa Jiangcheng. Pagkaraan ng ilang oras, nadala ni Chen Bai si Mengmeng sandali hanggang sa makarating sila sa isang kagubatan. Dito sa bulubunduking lugar sa labas ng lungsod ng Wuzhang, naghahanda silang dalawa na pumasok sa isang lihim na lugar ng nayon. Marahan siyang lumapag at ibinaba si Mengmeng. Lumitaw ang abiso ng system panel. Paalala, pumasok na sa lihim na lugar, nayon. Tumingala si Mengmeng. Tumingin sa paligid. Labis siyang nagulat at nagbulalas. Wow! Ang tanawin sa paligid ay biglang nagbago. Ito pala ang lihim na lugar. Nauna si Chen Bai. Sumagot. Isa sa mga pagkakaiba sa pagitan ng lihim na lugar at dungeon ay ang pasukan. Tanging ang lihim na lugar lamang pagkatapos malampasan ang hadlang ang magbibigay ng paalala sa pagpasok. Kaya para sa mga evolved, ang pagkaligaw sa isang bagong lihim na lugar ay napakapanganib. Katatapos lang niyang magsalita, biglang sumigla si Mengmeng. Sabik siyang nagtanong, naalala ko na, ang dami talagang alam ni Guro. Susunod, kailangan ko bang humila ng mga halimaw? Kabaligtaran sa kanyang damdamin, lumingon si Chen Bai, sumagot ng walang gaanong interes. Hindi ito ang mundo ng panaginip. Ang paggamit mo ng kakayahan sa bawat pagkakataon ay napakahalaga. Mas ligtas malapit sa pasukan. Maghintay ka sa akin dito. Ito na naman ang taktika na huwag hayaang kumilos ang babae. Isang kisap mata lang. Lumipad na si Chen Bai papalayo patungo sa hagdanan at pumasok ng malalim. Walang masabi si Mengmeng kundi ang maghintay ay kaligayahan. Pagkapasok sa loob, inasikaso muna ni Chen Bai ang maliliit na kalaban. Naisip niya, ang misyon 3 ay nagbago. Hindi na pagpatay sa demonyo kundi pagpatay sa lahat ng mga bantay na demonyo kasama ang madilim na pari. Gamit ang kamay, pinutol niya ang isa, sinipa ng diretso ang isa pa. Nagtaka siya, ang gantimpala ng misyon ay wala ring bote ng dugo. Hindi ba pwedeng kumuha ng bote ng dugo? Binalewala ang dalawang ito. Tumilapon sila sa magkabilang sulok. Ginamit niya ang espiritual na lakas. Itinulak ang katawan pasulong. Kumalat ang mahika sa lahat ng dako. Nagpasya siya. Kahit ano paman, patayin muna ang boss. 30 minuto ang lumipas. Sa sentral na plaza, nakaupo si Chen Bai sa isang mataas na pader. Nakatingin sa ibaba, sa loob ng plaza. Maraming tao ang may hawak na espada at isang pinuno na nakabalabal. Sumigaw siya ng malakas. May nanghihimasok. Ang lalaking ito ay may hawak na sandata na isang setro. Ang mahabang balabal ay tumatakip sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay may malaking balat. Sakto namang gusto niyang hulihin si Chen Bai. Ang nanghihimasok ay magiging alay para sa demonyo. Akmang magpapatuloy sa pagsasalita, ang mapanganib na lalaking nakatakip ang ulo ay nagulat sa bilis ni Chen Bai sa itaas. Agad na lumitaw si Chen Bai sa likuran ng lalaking ito. Ginamit niya ang teknik na ebolusyon, paglaho. Ang kanyang mga galami ay pumalibot sa pinuno. Hinubad ang balabal nito. Mukha itong kaawa-awa. Ilang minuto ang lumipas. Nasipsip na lahat ni Chen Bai ang lalaking ito. Tanging ulo na lamang ang natira. Ang mga natitirang tao ay pumalibot sa kanya. Sumugod para atakihin ng sabay-sabay mula sa 4 na direksyon. Maraming tao ang may hawak na espada at sabay-sabay na umatake sa iisang target si Chen Bai. Mabilis niyang binago ang kanyang braso sa isang malaking kalasag para harangin ang ilang mga atake. Tila walang epekto ito kay Chen Bai. 2 system panel ang lumitaw, napatay ang boss ng dungeon, madilim na pari Chen Daihai, level 15. Nakuha ang 45.000 karanasan. Ang nilalang na ito ay may espesyal na mga elemento ng dugo. Maaaring piliing ipagpatuloy ang pagsipsip o pagtanggal. Ang pagsipsip ng mga elemento ng dugo ay maaaring makaapekto sa Blacklight virus at sa pangunahing katawan. Tumagilid siya kasabay ng nakamamatay na aura. Ngumiti ng may kumpiyansa, at sinabi,
Tama, maaari pa ring gamitin ang ebolusyon, paglamon para makuha ang dugo ng demonyo. Kung ganoon, hindi na ako magiging magalang. Isang kamay ang ginamit niyang pantukod sa lupa. Hawak ang kalasag. Kumuha ng buwelo para itulak ng malakas. Lahat ng mga mahigpit na humahawak ng espada na umaatake sa kanya ay tumilapon sa hangin. At ang resulta ay dambuhalang mga tinik ang tumutok sa bawat target at tumagos. Napuno ng aura ng Virus Monarch. Patuloy na nag-abiso ang system panel ni Chenbai, paalala, mababang antas na bote ng dugo ng demonyo C ay nahiwalay na. Pagkatapos patayin, oras na para sumipsip gaya ng dati. Itinaas niya ang mga galame. Tinapos ang isang biktima, at sinabi, ang maliit na boss ay talagang maaaring maghiwalay ng bote ng dugo. Bukod dito, ang antas ay kapantay ng boss. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Chenbai sa kabilang panig. Sinipsip ang dalawang tao ng sabay-sabay. Pagkatapos ay abala sa pag-iisip. Ang mga elite na halimaw ay maaari ring maghiwalay ng bote ng dugo. Ngunit ang mga ordinaryong halimaw ay hindi. Tama rin. Ang hindi pagkakaroon nito ang normal. Sa bulubunduking lugar sa labas ng lungsod. Lihim na lugar, na yun. Wushang. Si Mengmeng ay masunerang nakaupo pa rin. Naghihintay sa guro sa isang malaking bato. Naramdaman niya. Natuklasan niyang mag-isa nang napatay ng guro ang boss. At napatay din ng maraming maliliit na boss kasama ang mga elite na halimaw. Naiinip dahil sa sobrang tagal ng paghihintay. Ang inosenteng si Mengmeng ay ipinatong ang kamay sa baba. Nag-iisip, hindi kaya ako nakalimutan ni guro. Walang ginagawa pero wala ring karanasan. Kahit isama niya lang ako sa pagpatay ng boss. Okay na. Katatapos lang niyang isipin iyon. Biglang lumitaw ang boses ni Chenbai. Mengmeng, ihanda ang kakayahan. Ito ay medyo biglaan. Kaya nagulat siya. Tumayo siya. Tumatakbo si Chenbai ng buong lakas at sinusubukang sumigaw ng malakas para marinig ni Mengmeng. Pinakamalawak na saklaw ng kakayahang mapanira na kaya mo. Makakatiyak ka. Hindi ito mga halimaw na may buong lakas. Gamit ang iyong mental na lakas. Tiyak na walang problema. Basta sinabi ni Chenbai. Kahit ano pa man ito. Agad siyang naniwala at sumunod. Kinuha ni Mengmeng ang lahat ng kanyang lakas. Sumagot ng malinaw. Sige. Nakaupo sa malaking bato. Yumuko siya at nagsimulang gamitin ang kanyang ultimate move. Umuungol. Ang shockwave mula sa maliit niyang lalamunan ay malakas at umalingaw-ngaw sa buong espasyo. Agad na nag-abiso ang system panel ng tuloy-tuloy, paalala, napatay ang nahawa ang taga-nayon, level 10. Karanasan dagdag 250. Napatay ang nahawa ang babaeng taga-nayon, level 12. Karanasan dagdag 400. Napatay ang nahawa ang manlalakbay, level 1. Karanasan dagdag 300. Napatay ang nahawa ang Berdugo, level 14. Karanasan dagdag 500. Napatay ang nahawa ang magsasaka, level 10. Karanasan dagdag. Tumaas ang antas. Nakakuha ng dagdag 2 libreng puntos ng katangian. Tiningnan ng kanyang mga nagawa napakaraming abiso ng pagdagdag ng puntos ng karanasan. Lumapit si Mengmeng sa screen. Sumigaw ng malakas na, "Wow!" Ngayon, paalala ng sistema, paalala, na kumpleto na ang lahat ng misyon. Napatay na ang lahat ng halimaw. Maaaring pumili na umalis anumang oras. Hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Tuwang-tuwang sumigaw si Mengmeng. Wow, guro, nag-level 6.5 na ako. Ang daming karanasan. Nakarating na si Chenbai. Nakapamiaywang siya. Ipinagmamalaki rin ang kanyang nagawa. Nag-level 9 na rin ako. Mula sa itaas, hindi na napigilan ni Mengmeng ang kanyang damdamin. Tumalon siya pababa na parang ibon. Niyakap ng mahigpit si Chenbai. At magiliw na nagpasalamat. Salamat, guro, sa paghila ng mga halimaw para sa akin. Mahal kita, guro. Nagpatuloy ang isang abiso, paalala, si Song Zekiong ay nagpasimula ng isang pribadong tawag sa video sa pamamagitan ng chat. Abala si Mengmeng sa pagyakap sa guro kaya hindi niya napansin. Lumingon si Chenbai, nakita ito, at sinabing, tanggapin. Pagkatapos ay nagtaka siya, ano iyon? Medyo hindi maganda ang itsura mo. Anong nangyari? Nang makita ang eksenang ito, paanong magiging mapayapa ang harem ni Chenbai? Naiinis si Song Zekiong ngunit kailangan pa ring magulat. Sinabi niya na may halong inis. Guro, kailangan namin ang tulong ninyo ngayon din. Sa residential area, lumitaw ang isang goblin na nagpakilalang Diyos ng transaksyon. Narinig ito. Agad na naalala ni Chenbai ang imahe ni Lido. Nagulat siya. Diyos ng transaksyon. Mabilis na nagbago ang kanyang kilos. Tinitigan ni Chenbai ang screen at apurahang nagtanong. Si Lido, bakit siya pumunta sa residential area?
Nagulat din si Song Zekyong na kilala ni Chen Bai maging ang pangalan ng nagpakilalang Diyos ng transaksyon. Bigla siyang nagtanong pabalik, kilala ninyo siya? Sa kabilang linya, nagsimulang magkwento si Song Zekyong sa pamamagitan ng video system. Mahaba ang kwento, pero paiikliin ko na lang. Pagkatapos ng isang araw na pananatili sa settlement, hinanap ako ng Lido na iyon. Nag-alok siya ng isang antas A na utos sa pagbuo ng lungsod na pilak bilang isang pamumuhunan. Dito, mas naging maingat ang mukha ni Song Zekyong habang nagpapatuloy sa pagkukwento. Ngunit ang kondisyon ay dapat itatag ang samahan ng mga ngalakal na goblin sa pinakamagandang lokasyon pagkatapos maitayo ang lungsod. At ang samahan ng mga ngalakal na goblin ay dapat ding libre sa buwis habang buhay. Nag-isip si Chen Bai, ang mataas na antas na utos sa pagbuo ng lungsod ay napakabihira. Ang lungsod na kinikilala ng kalooban ng universo ay mayroon ding maraming maginhawang function. Ang pamumuhunan na ito, para sa atin, ay puro kita lamang at walang pinsala. Narinig ito ni Song Zekyong. Medyo gamaan ang loob. Nagdagdag siya. Napakaganda. Ganoon din ang iniisip ko. Ngunit may isa pang tanong. Ang utos sa pagbuo ng lungsod na ito ay hindi isang bagay na maaari nating gamitin anumang oras. Bukod dito, kailangan itong gamitin agad. Ipinatong ni Chen Bai ang kamay sa baba. Medyo nag-aalangan. Pagkatapos ay agad na nagpa siya. Ang misyon ng antas A na utos sa pagbuo ng lungsod ay aakit ng mga halimaw para sa lakayin ng lungsod. Talagang mahirap para sa kasalukuyang settlement na labanan ang pag-atake na ito. Ngunit, hindi mo kailangang mag-alala. Babalik ako dyan sa loob ng isang araw. Ang impormasyong ito ay nagpagulo kay Song Zekyong. Agad siyang nag-alok, kung gayon. Kailangan ko bang ipagpaliban ng isang araw para hintayin kang bumalik bago tanggapin ang pamumuhunan na ito? Itinuro ni Chen Bai ang daliri. Akmang tatapusin na ang pag-uusap. Sinabi niya, iyon ay pamumuhunan ni Lido para sa iyo. Bukod dito, tumanggap na ako ng ibang mga pamumuhunan dati. Tama, maaari mong purihin si Lido ng higit pa. At maaari mo ring banggitin ako kay Lido. Naintindihan na, naging seryoso si Song Zekyong. Pinagdikit niya ang dalawang kamay. Sumagot, makakatiyak ka. Ngayon, naglabas si Chen Bai ng maraming system card sa kanyang kamay at tinawag si Meng Meng. Meng Meng. Halika rito. Mabilis na tumakbo si Meng Meng at sumagot. Papunta na, guro. Sa kamay ni Chen Bai ay maraming kagamitan na nakalatag. Sinabi niya, nasa ibaba ang lahat ng aking kagamitan na nagpapataas ng pisikal na lakas para sa iyo. Hanapin mo ang mga magagamit mo para mapataas ang iyong lakas hanggat maaari. Ang cute at inosenteng si Meng Meng ay sumagot. Opo, guro. Pero, ano po ang pipiliin ko? Tiningnan siya ni Chen Bai nang may malalim na kahulugan at sinabi. May kagyat na pangangailangan sa base. Natatakot akong hindi ka makakasabay kapag tumakbo ako ng buong bilis. Inosenteng nanlaki ang mata ni Meng Meng. Tumingin sa kanya, marahang sumagot agad. Oh, okay. Makalipas ang ilang sandali, napakaraming kagamitan ang isinuot ni Meng Meng. Na halos mukha na siyang matandang Santa Claus. Bumulong siya, guro, tapos na po akong magsuot. Ngayon, ang aking pisikal na lakas ay higit na sa 30. At napakaraming puntos ang nadagdag sa aking depensa. Nasisiyahang tumango si Chen Bai. Nagbigay ng thumbs up, magaling. Bumalik ang eksena sa mansyon ni Song Zekyong. Ang magandang babae ay pumasok mula sa pinto ng sala at magalang na sinabi kay Lido. Pinaghintay ko po kayo, Ginoong Lido. Nagpasya kaming tanggapin ang inyong pamumuhunan. Nakaupo si Lido ng pailes sa sofa. Nagsalita, talagang isang babaeng may kakayahan at mapagpasya ka. Hindi ka takataka na sa gitna ng katapusan ng mundo ay nakagawa ka ng ganito kalaking settlement. Ang mas bihira pa ay ang kakayahang pamahalaan ang libu-libong evolved ng may kaayusan. Sa ganitong pagpuri, hindi naging mayabang si Song Zekyong. Mapagkumbaba siyang sumagot, masyado niyo po akong pinupuri. Ang aking kakayahan sa pamamahala at negosyo ay marahil hindi katumbas ng maliit na bahagi ng sa inyo. O Diyos ng transaksyon, isang malaking karangalan para sa buong settlement namin na mapili ninyo para sa pamumuhunan. Hinayla ni Lido ng bahagya ang kanyang sombrero pababa at patuloy na pinuri siya. Talagang isang mapagkumbabang babae ka. Lalong tumitibay ang aking paniniwala na magagawa mong gawing pinakamagandang lungsod ang lugar na ito para sa mga evolved. Ipinatong niya ang dalawang kamay sa mesa. Bahagyang yumuko, at bumulong. Nagpatuloy, hanggang sa oras na iyon. Sana ay mas pagtuunan ninyo ng pansin ang aming samahan ng mga ngalakal na goblin. Sakto namang nagpakita ng kagandahan si Song Zekyong. Umupo, syempre, iyan ay natural lamang. Pagkatapos, ang tusong babaeng ito ay nagsalita habang nagpapaganda sa harap ni Lido. Sa totoo lang,
Ang tagapamahala ng aming settlement ay matagal nang humahanga sa inyo. Nang malaman niyang magkakaroon ng samahan ng mga ngalakal na goblin sa lungsod. Simpleng iniwan niya ang paghahanap sa labas at buong lakas na bumabalik dito. Naging magalang din siya at mausisa. Nagtanong pabalik, "Oh, sino siya?" Sa sandaling ito, hindi maraming evolved ang nakakakilala sa akin at sa samahan ng mga ngalakal na goblin. Naisip ni Song Zekyong si Chenbai. Pagkatapos ay matatag na sinabi agad. Siguradong kilala ninyo siya. Ang pangalan niya ay Bai. At tinanggap na rin niya ang inyong pamumuhunan. Katatapos lang marinig ang pangalan. Nagulat si Lido hanggang sa kumislap ang kanyang mga mata. Medyo nawala siya sa kanyang karaniwang kilos. Lumingon siya. Nag-isip, siya palang bata iyon. Hindi. Ang pamumuhunan na ito ay hindi pwede. Nang mapansin ni Lido na medyo naguguluhan si Zekyong. Nagsalita siya. Hindi pwede. Hindi kayo maaaring mamuhunan. Hawak ni Lido sa kamay ang isang pulang card. Tiningnan niya ang kumikinang na card na ito at sinabi. Talagang naramdaman ko. Hindi. Hindi ko lang inaasahan na ang batang iyon pala ang tagapamahala ng settlement na ito. Dahil nandito ang batang iyon. Mas angkop ito. Nagulat ulit si Zekyong. Nagtanong pabalik. Isang dilaw na utos sa pagbuo ng lungsod. Itinulak ni Lido ang card sa ibabaw ng mesa patungo kay Zekyong. Ipinaliwanag niya. Tama. Ito ay isang antas S na gintong utos sa pagbuo ng lungsod. Ang misyon sa pagtatayo ng lungsod na antas A para sa batang iyon. Siguradong walang kahirap-hirap sa kanya. Ngayon, mas bumaba ang kanyang boses at tumingin sa ibang direksyon. Kung makakabalik siya sa tamang oras, maaari pa kayong magkaroon ng pagkakataong makuha ang halimaw sa pagsalakay sa lungsod na antas S. Biglang lumitaw ang panel ng impormasyon, nagpadala si Lido sa iyo ng misyon sa pamumuhunan sa pagbuo ng lungsod na ginto antas S, binasa ni Song Zekyong ang system panel sa harap niya. Nagulat siya. Nautol. Ito ay. Ipinapakita ng system panel, pamumuhunan sa gintong utos sa pagbuo ng lungsod antas S, description ng misyon, pagkatapos ng isang araw na paghahanda sa sentro kung saan ginamit ang utos sa pagtatatag ng lungsod. Lahat ng halimaw sa paligid ay lalakas. Kasabay nito, maglulunsad ng walang tigil na pag-atake sa lokasyon ng pagtatatag ng lungsod. Ang paligid ay mapapaligiran. Sa loob ng 5 araw, makukumpleto ang misyon. Gantimpala ng misyon, gamit ang utos sa pagbuo ng lungsod bilang sentro. Ang lugar na may radius na 10,000 metro ay magiging isang lugar na kinikilala ng kalooban ng universo at makakatanggap ng gantimpala ng gintong utos sa pagbuo ng lungsod. Kinuha ang card sa mesa. Binasa ito ni Zekyong at ang kanyang ekspresyon. Ang saklaw na ito ay talagang mas malaki kaysa sa antas A. Hinihintay lamang ni Lido ito para magpas siya sa transaksyon. Matatag siyang nagtanong ng malinaw. Ang panganib, syempre, ay mas malaki rin. Ano sa tingin mo? Maglalakas loob ka bang tanggapin ang pamumuhunan na ito? Iwinagayway ni Song Zekyong ang card. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Lido. Sumagot, syempre, dahil nandito si Chenbai. Ano ang hindi ko kakayanin? Isang araw ang lumipas. Sa Dongshan Settlement, Villa Area, malaking rooftop, narito si Song Zekyong. Mula sa malayo, nakita niya si Chenbai na may buhat na puting bukol. Tumatalon sa mga sanga ng matataas na puno. Hindi nagtagal, lumapag na siya mismo sa rooftop. Katatapos lang makita si Song Zekyong. Sinabi ni Chenbai, ang pagbabalik ay mas matagal kaysa sa inaasahan ko. Nagtipon na ang mga halimaw kaya hindi maiwasang linisin ang daan. Nagmamadaling tumakbo si Zekyong palapit. Masayang nagsabi, napakaganda, mabutit nakabalik ka. Sa kanyang mga bisig ay si Mengmeng na mahigpit na nakabalot at mahimbing na natutulog. Sinabi niya, ihahatid ko muna siya sa silid. Sabihin mo muna sa akin sandali ang kasalukuyang sitwasyon. Kaya binuhat ni Chenbai si Mengmeng papasok. Habang naglalakad si Zekyong, nag-uulat siya. Sa ngayon, ang distansya ng pagsalakay sa lungsod ay wala pang 20 minuto bago dumating. Nag-deploy na kami ng 3 linya ng depensa batay sa kasalukuyang terrain. Ang direksyon na nakaharap sa Jiangcheng ang pangunahing depensa. Naghanda na rin kami ng ilang plano para protektahan ang lungsod. Naihatid na si Mengmeng sa silid. Maingat na hawak ni Zekyong ang isang malita. Sinabi, sa ngayon, ito lang ang naihanda namin. Panatag na pinuri ni Chenbai. Magaling ang ginawa mo. Si Mengmeng ay mahimbing pa ring natutulog. Pagkatapos ay ipinakita ni Song Zekyong ang malita na naglalaman ng mga item at tapat na nagulat. At mayroon pa nito. Nitong mga araw na ito, nililinis namin ang dungeon ng Imburnal. Sa wakas, natagpuan na namin ang lahat ng natitirang kagamitan ng salot. Tinanggap ang malita. Agad na hinayla siya ni Chenbai papalapit at pahiwatig na sinabi.
Salamat. Ang pagpili sa iyo ay talagang isa sa mga pinakatamang desisyon na nagawa ko. Ganoon na lamang. Sumandal si Zekiong sa kanyang dibdib. Sumagot, ang mapili mo ay ang pinakamagandang nangyari sa akin hanggang ngayon. Sa isang tabi, humihilik si Mengmeng. Sa kabilang tabi, yakap ni Chenbai ang isang mayamang babae. Bumulong si Zekiong. Sa totoo lang, kinakabahan ako, ngunit nang makita kong may gana ka pang yakapin ang babae pagbalik mo. Gaman ang pakiramdam ko ng husto. Magiliw na tumingin si Chenbai kay Mengmeng. Ipinaliwanag, hindi siya ang babaeng dinala ko pabalik. Disipulo ko siya, at ang talento niya ay hindi mas mababa sa akin. Ngayon, itinuro ni Chenbai si Mengmeng at nagbilin. Mamaya, tawagin mo si Song Jia para alagaan siya. Ipaalam mo agad sa akin kapag nagising siya. Medyo naiinggit si Zekiong sa pabor na ito. Tiningnan niya si Mengmeng na humihilik ng napaka-inosente. Sinabi niya, siya ang susi sa pagprotekta sa ating settlement. Kaya hindi natin siya pwedeng pabayaan. Sumagot si Zekiong ng malinaw. Naiintindihan ko. Ngayon, binitbit niya ang malita, lumabas, at sinabi, Tara na, oras na para harapin natin ang mga halimaw na sumasalakay sa lungsod. Mabilis na sumunod si Zekiong. Masiglang sumagot, Sa lugar ng pagtitipon sa bundok Dongshan. Pader ng lungsod. Sa paanan ng bundok, maraming zombie ang lumitaw. Dito, hindi lang marami, kundi napakarami. Ang mga ito ay may malalaki, maliliit, nag-mutate, at ang kanilang itsura ay pare-parehong madumi at kasuklam-suklam. Nanlisik ang mata ni Chenbai. Bumulong. Ito pala ang pagsalakay ng misyon ng Antas S na utos sa pagbuo ng lungsod. Tumayo siya sa pader ng base. Tiningnan ang kumpol ng mga zombie. Nag-isip, sa nakaraang buhay, nang maitatag ang aking lungsod. Antas B lamang ito, ang bilang ng mga halimaw kumpara sa Antas S na ito ngayon. Mula sa pananaw ni Chenbai, umaabot sa daan-daang libo ang mga zombie. Nagtipon sila na parang pista. Sa harap ng ganitong puwersa, napakakalmado pa rin niya. Naisip, masasabing magkaiba sila ng langit at lupa. Tumingin mula sa malayo ng ganito. Ngunit tinatayang 3 minuto pa bago makarating ang mga zombie sa pader. Bawat isa sa kanila ay gutom. Umuungol. Sa loob ng pader ng lungsod. Humingi ng tulong si Song Zekiong sa isang batang babae na may talento sa pagpapadala ng tunog. Bumulong siya sa tainga ng bata. Lahat ng nasa lugar ng pagtitipon sa bundok Dongshan. Haharap tayo sa pag-atake ng mga halimaw sa loob ng 5 araw at 5 gabi. Ngunit hindi kailangang mag-alala. Ganoon na lamang. Ang nilalaman ng sinabi ni Zekiong ay pinalakas ng bata na parang isang speaker. Sa lahat ng nasa lugar ng pagtitipon sa bundok Dongshan. Haharap tayo sa pag-atake ng mga halimaw sa loob ng 5 araw at 5 gabi. Ngunit hindi kailangang mag-alala. Taglay natin ang pinakamatibay na pader ng lungsod sa mundo. Kasama ang pinakasaganang mapagkukunan at pinakamatatag na tulong. Mayroon tayong higit sa 100 kasama na may talento Antas B, halos 10 eksperto na may talento Antas AOS. Maging 2 malakas na eksperto na may talento Antas SSS. Tumayo ang bata sa gitna ng karamihan. Nagpatuloy sa paghahatid ng mensahe ni Zekiong. Sumisigaw, hindi tayo kailangang mag-alala na mabibigo. Dahil pagkatapos ng 5 araw, magkakaroon tayo ng pinakamaganda at pinakamalawak na teritoryo sa mundo. Sa oras na iyon, ang mga magtatanggol sa lungsod ay magtatamasa ng kaginhawahan mula sa mga pasilidad sa abot kayang presyo. Narinig ito. Napakaraming tao ang tuwang-tuwang nagsigawan. Naging mas determinado ang tingin ni Zekiong. At ang boses ng batang babae ay kumalat. Lahat, 1 minuto na lang ang natitira. Handa na ba kayong magsimulang umani ng pera at karanasan? Lahat ng tao ay puno